Tsunami. Para May kasama kami sa likod, Tsunano. Tsunami. Tsunami, Tsunano. Let's go. Bye! Yung ginagawa ni inyong tour guide sa araw na ito. Ako po si Nery Martin. Nice to meet you po. Tapos po ngayon kasama ay si Elbert Pellegrino. Welcome po sa Lubang at welcome na Taga welcome rito po rin kayo. taga Bigo po siya. Tapos Kami po yung mga taga-Agawen at taga-Boron. ang aming pong office tourism ay si Ma'am Gina Hulaton. Opo, yun po. Tapos Private Akatsu, Corporal Shimada, Private First Class Kusuka. Sila pong apat yung i-deploy dito, pero meron pa pong nauna ha. Ngayon po, yung mga nauna rito na mas ahead sa kanya, hindi po siya pinaniwalaan na ganun ang ano sa kanila rito. Ngayon, yung apat, pumunta sila ng bundok in 1944. Ngayon, ang nangyari po 1945, tapos na po yung gera. Adi yung mga naunang sundalong hapon po rito ay napatay na. Sila lang po apat ang natira. Ngayon, sabi po nung kanilang Major Tanaguchi, after 2 to 5 years, babalikan namin kayo. Ngayon, ang nangyari po ay yung communication po ay nasira na lahat. Hanggang na nagpatuloy yung apat dito, pumunta yung mga bansang tauhan ng mga taga-hapon dito nagpalipad ng flyers through chopper na end na po yung war, bumaba na silang bundok. Ngayon nakuha ni Lieutenant Onoda yung leaflets na ibinagsak nila. Ngayon pagkakakuha ni Lieutenant Onoda, nakarinig siya ng isang putok ng baril. Ang sabi ni Lieutenant Onoda, this is allied propaganda lang daw ng gobyerno ng Pilipinas nga sa ng Amerikano. Hanggang sa yun nga, hindi na sila naniwala na tapos la gera, nagpatuloy na sila sa bundok, silang apat. Bali ang kanilang kinabubuhay dito sir ay kung ano yung may makikita nilang kubo dyan kinukuha nila. Kapa na ba? Mga buko, saging. mga hayop na And then pinakatay. nakakatay po sila ng baka. Taon-taon tuwing tag-ulan. Ulan. Ang cost po ng pagkatay nila ng baka tuwing tag-ulan is para hindi matrade ng kalaban yung dugo ng baka. Kasi yung dugo ng baka, pag malakas na ang ulan, mawawala na yun. Wala. Tapos yung mga ibang karne, tinatapan nila. Tapos inilalagay po yung ibang karne. Kaya alam po ng tubig ng ilog kasi ang tubig po ng ilalim ng ilog ay parang freezer, yun ang ginawa nilang paguan para hindi masira. Yun nga, nagpatuloy sila sir dito hanggang sa umabot ng 1950. Yung isang kasama nila si Private Akatsu ay sumuko. Hindi na nakayanan yung sa mga sundalo ito, mga PC. Hanggang 3 na lang natira. Corporal Shimada, Kusuka, sa kasi Onoda na lang natira. Ngayon in 1953, bumaba ng bundok si Shimada. Parang nainip na ng bundok. May narinig siyang parang party-party dyan. Naka-show siya. Ngayon may nakakilala sa kanya na baril siya ng isang local fisherman sa legs. Ngayon nakakit pa rin siya naman siya ng bundok. Bali ang naging nurse noon, nagtanggal ng bala si Lieutenant Onoda. Ngayon pagkalipas po ng isang taon uli, bumaba na naman po siya uli ng bundok 1954. Doon na siya po napatay. Nung time na po ngayon. Ngayon dalawa na lang po sila natira, Kusuka sa Onoda. Silang dalawa na lang po ang natira sa bundok, nagpatuloy yung buhay nila hanggang 1972. 1972 sir ay sinusunog nila po yung ani ng mga magsasaka dito sa Barangay Tilik. Ngayon may nakita po sa nilang nagpapatrolyang Philippine Constabulary pa. Wala pa yung pinagbabaril po sila doon yung time na yun. Ang natamaan po ng bala is si Kusuka. Maraming tama po ng bala yung inabot niya. Ngayon bali isang oras pa po yung bago natagpuan yung bangkay ni Kusuka. Kasi pilit itinago ni Onoda yung bangkay ng kanyang kasama kasi sila lang dalawa yung time na yun, 1972.
Hanggang sa nakita rin po ng mga Philippines constabulary yung katawan ni Lieutenant Noel. Kaya yung proof na nagtatapa po sila ng baka, may mga nakuha pa pong tapa ng baka sa bulsa ni Kusuka. Hanggang sa ayun, nalungkot na po lalo si Onoda. 1972, siya na lang po mag-isa. Nagpatuloy siya na lang mag-isa dyan sa bundok. Halos 2 years siya andyan. Nagpapagala-gala siya dyan kung anong pwede niyang para mabuhay lang. Ngayon po, meron pong isang Japanese explorer na ang pangalan po ay Noryu Suzuki na nabalitaan niya rito na sa lubang na meron pang isang Hapon na kababayan niya na buhay pa. Ngayon, pumunta po siya rito sa lubang para hanapin po si Lieutenant Onoda. Umabot po yun ng 1 month to 2 months bago niya, kasi wild na po siya eh. Ano niya po siya sa tao. Bago niya po napaama si Lieutenant Onoda is sigawan pa po sila doon, parang malayo pa po. Kung ano, sinasabi niya, hapon din ako na gano'n. Hanggang sa 2 buwan, napaamo niya rin. Nagmalapit na po yung kwentuhan nila, nakawanan niya ng picture na talagang buhay po si Onoda na isang hapon. Ngayon, ang nag-usap po silang dalawa, ang sabi ni Lieutenant Onoda is, sabi ni Suzuki pala, tapos na ang gera, matagal na, 30 years na. Ang sabi ni Lieutenant Onoda sa kanya, susuko lang daw siya pagka mismong superior niya ang nagsabi na end of the war na. Ngayon, ay di wala pong sinayang si Lieutenant si Suzuki. Pag alis po niya rito sa lubang, lumipad na po siya puntang Japan, hinanap po niya ngayon yung dating superior ni Lieutenant Onoda. Sa kabutihan palad naman po ay buhay pa. Ay isa na lang po siyang book seller sa bansang Japan. Ngayon, nagkausap po si Suzuki sa yung kanyang superior na ganun ang sabi ni Lieutenant Onoda. Ang ginawa po ng kanyang superior dati, hinanap po yung dating uniforme niya, sinuot niya, wala po silang sinayang sandali, umunta po sila rito sa lubang. Ngayon, pagkakita po sa kanya superior ni Onoda, sumaludo po siya at umigpit po ng yakap. Ang sabi po ni Lieutenant Onoda ay talagang babalikan sila kahit na 30 years na. Yun nga lang, siya na lang mag-isa ang natira. Ngayon, anong pagkasuko niya po rito, yung sinasabi niya sa burol ng sumuko, kasi ang naging taktika nung gano'n, kasi maraming mga galit dito mga tagalubang, kasi nga maraming napatay, maraming nasugatan. Ano yun sir, bali, ang ano sana nun, kung hindi dito sa kaya sa pali, parang inano lang yung mga tao na doon patutukoy, pero doon is sinakay ng ano. And ang nangyari ay dinala siya sa Malacanang. Kay Pangulong Marcos, hindi naman po siya talaga nakulong eh. Kasi sinurrender niya yung kanyang samurai bilang ng tanda ng pagsuko na niya. Ngayon, ibinalik din po sa kanya ni Pangulong Marcos, yung samurai kasi. Tapos binigyan po siya ng pardon, hindi naman po siya talaga nakulong na amnesty. Ngayon, adin nung pagkabigay po sa kanya, balang na inaisuko po pala niya rito ay yung kanya rifle, 500 rounds ng bala, plus minimum grenades. Yun po, tapos po, pagka suko niya kay Marcos, umuwi na po siya sa bansang Japan noong 1975. Pero sa bansang Japan po kasi 22 years old siya nung umalis, tapos 30 years. Parang nandibago yung kanya kasi nga galing siya sa gubat. Ang bansang Japan yan puro nung dumating siya doon puro mga building ng Tapos yung klima ng Japan hindi sa kanyang katawan. Bali sa bansang Brazil siya po nanirahan. Kasi ang klima ng Brazil po sa klima ng lubang halos parehas lang po. Kaya yung hinanap ng katawan ng kanya almost 30 years. Bali ang sabi po niya ay siya ng mga bakahan doon. Tapos bumalik din po siya sa bansang Japan. Nagtayo siya po ng training skill for school para sa jungle. Sa kanya pong yun. Tapos yun po, nag-revisit po siya rito sa lubang in 1996. Nagbigay po siya rito ng, galing sa bulsa niya lang po yun $10,000 US, malaki pa po yun nung time na yun. Para for local school po yun. Hindi po yun sa mga namatayan. Iba pa rin po yung mga mga Hapon dito na nag-interview sa mga yun po yung last na uwi niya rito yung 1996. Tapos namatay po siya nung 2014 sa edad na 91. Cause ng pneumonia po. Yun po yung naging niya rito sa lubang. Tapos siyempre sa bansang Japan po ay talagang hero siya eh. Last man standing for almost 30 years yun eh.
Thank you po sa story. Ay, yung ano pala. Red top. Dito magsisimula ang lakaran. Maigi. Maraming puno, malamig yung panahon. So enjoy nyo lang po ang aming paglalakbay ngayon. So narinig natin yung history ni Unoda na dito siya nagtago within 30 years. Kasi 1944 siya dumating. 1945 natapos yung gera. Sumuko naman siya is 1975. So 30 years siya nagtago rito. Tinuturing siyang hero ng Japan. Ayan. So makikita natin yung kuweba kung saan siya namalagi. Ayan. So 5 kuweba daw ito. Pero tingnan na lang natin kung mapuntahan ba namin yung 5 kuweba. Sigurado karating kami sa isang kuweba ngayon. Nalaki ng mga dito, punong kahoy, paakyat. Marami kami, 14 kami. So nasa mga 30 minutes daw estimated time. Pero abutin siguro kami ng 1 oras bago makarating doon. May sila ginawang hawakan para hindi mahirap pag-akyat. Ang laman kanila magandang asan. Ano che? Dito daw. Sampung mga daliri, isagpa ang isa. May nakalagay yun. Oh, ito. Saan papunta? Ito yung ano. Pawi. Sign. Pawi. May kahoy dito. Ito yung puno. Ano, saan na ba yan? Ito yung puno. Maliit pa eh. Kailangan natin puntahan doon. Tara. Sige, tara. Kora. Sinaga. Itong sign na to. Ano masasabi mo sa sign na yan? Tingnan natin baka may kanji ba? Kanji word. Ito. So ano siya? Bato lang. Bato, sige. Batong bantilis? Pagoda. Pagoda. So ito po ang sign. Ito po, nakikita niyo po ang sign na to, mga kababayan. Follow rules and protocols. Be Responsible travelers. Ano lang? Ang Bisaya lang. Ang ibig sabihin nun, Kayo na lang. natin bantayan sa Kayo na lang po yung magbasa. Hinihingal na ako. Ang ibig sabihin yan, Ano? bantayan natin si Edito. Hindi, sabi niya. Tingnan mo. Help. Anong Tagalog help? Tulungan. Tulugan. Protect. Oh. Protektahan. Protektahan. This. Ito. Ito. Pores. Pures. Kasama yan ni nung kapitbahay namin doon, si Pures. Flores. Florence naman yun. Nandito. Grabe yung mga mangga. Ang laki ng puno. Si Unoda siguro nagtanim yan. Ito tayo na. May 5 kuiba daw dyan eh. Bawal manguha ng mo dito. Bawal ang hayop ha? Mga nandito sa mga bato, bawal kunin. Halaman. Saka bawal tapon ng mga halaman. Kaya oy. Basic man to. Sa motor. May daan mo to dati siguro. Ginawa ng daanan.
Nais po malaman niyo po na ito po ay aming pong susubukan. Yan. Dito daw naliligo dati si Unoda. Hindi na ng tubig oh. Yung lakad namin nasa mga 10 minutes na. Uy. Oh wow, may ano pala dyan. Expedite. Na ano truck formation. Ito na ba yun? Ito na? Dito nagtitinda siya, no? Titinda, sinong bibili naman? Ay, pahingahan to. Station number 1. Do not leave your garbage behind. Do not vandalize trees, rocks, and signage. These are serious offense as per Tourism Code of Lubang. Ito yan. Malapit na po. Malapit na po. Malapit na. Lawit na po dyan. Nandyan sa taas. Eh, ano Dito yan, sir. bakit mga kawin? Dito yan, sir. Pahinga na tayo. Eh, ngayon, hindi pa na So, first stop, pahinga dito. Pahingahan. 14 kayo? Opo. Pahinga muna, pahinga. Pahinga muna kami. Pahingahan talaga ito dito daw. Yan, tuloy po ang aming lakaran. So, hindi pa napagod si brother. Bisik pa. Mga puno dito, mga punong guba talaga. Mga punong gubat. Ayan. Bawal din magsunog dito. Tingnan tayo sa lakaran hanggang sa makarating tayo sa kuweba at yung tirahan ni Unoda. Ang huling hapon na nag-surrender, the last Japanese na sumuko. Medyo malayo na yung aming nilakad. Buatan. Patuloy natin. So dito mapipil mo talaga na ang ano dito sa pipil mo dito nasa ilalim ka talaga ng masukal na gubat. Kita natin yung mga puno, kapaligiran. Ang marinig natin huni ng mga ibon. Dalos-dos ng mga agos ng ilog. Kaya pala dito nagustuhan ni Unoda, ano? No? Hindi, dito rin siya inassign. Hindi yung ano ba? Kumbaga yung ginawa nilang base ba? Kasi pwede man siya mag iba. Ano din. Ang hilig kasi yung Japanese sa ano? Mga nature. Jungle nature, no? Like sa Nature Spring. Tapos yung ano nila, ang Japanese, kumbaga yung mga yung parang sinasamba nila ba? Puno, yung bato, ganyan. Kaya yung respeto niya sa ano, paligid. Malaki. May mga pwede parang liguan din dito. Ilog, ang linis.
Ang daming ano, mama, bunga, ang tawagin. Dami pang mga wild animals dito. Paket na. Hindi siya makakita, sir. Kaya dito siya nagtago sa bundok. Ang malaking puno. Pwede naman kami Ano yung dito? Ano yung sinabi mo? Ano yun? Sandali. Ano nga, i-feel mo kasi. Yan, tuloy tayo. Sa mga Yan, grabe paakyat. Pagod. Yan si GR. Sama natin. Malapit na siguro. Grabe yung mga puno dito. Malaki. Nudo Trail. Ayan na. Ayan na. Ayan. Ito na siguro yung kuweba. Kasi parang ramdam ko na eh. I feel it. Na ito na yung kuweba. Kasi makikita natin sa forma. Please keep this trail clean. This way to cave. Saan? Walang araw. Cave 1. Cave 1 lang. Grabe yung mga bato dito. Ayan. Talagang mahirap siya matuntun dito. Kasi maraming pagtataguan. Tingnan nyo. Oh. Tingnan. Ay, yan yung kuweba. Ito yung kuweba. Sa taas. Una pa lang po, bali 5 kuweba kasi daw po ito. So dito po yung unang kuweba. Pataas. Dito na kami sa unang kuweba. Yan na. Yan na. Sila po yung cave 1. Cave 1. So, Ito po yung hanapin. ano po ginagawa ni Onoda dito, ma'am? Dito po siya dati unang nagtago. Una nagtago. Pero hindi lang po isang cave ang kanya pinagtataguan. Marami. Lipat po siya ng cave. Kaya kung saan hindi siya mahuhuli basta-basta. Kaya pala. So medyo ingat lang kayo kasi medyo malalim. Oo, umulan, hindi po siya dyan, hindi po siya mapabasa dyan. Oo nga po. Saka malamig po dito. Pwede kayo mag-picture din dyan, sir. Oo, mamaya. Tadaan pa ba tayo dito mamaya? Hindi na po. Diretso na po tayo doon? Dito na po tayo sa kabila, sa isang cave. Dito tayo dadaan? Doon din po, bababarang ulit po tayo doon. Sige po. Stalagmite at stalactite. Pero pag nakulan po, may tubig din po yan ang ulo. May itlog oh. Yung kuiba na. Siguro sasabihin ni Lugan Dolo, sa tagal ko pinagtaguan na yung lugar rin, hindi ko na parang. Sa bagay. Pero matalino siya, Temo, 2 exit pa eh. Yun ang ano sa kanya. Kung may kalaban ko sa may itaas. Tingnan sir, kasi di ba nasa mataas na posisyon tayo? Oo nga. Doon sa pag lumabas. Oo. Yun,
ang ano niya, purpose niya doon, makikita niya yung kalaban. Oo. Basag siya? Hindi po. Ang galing naman. Kala niyo po yung mga shape ng mga kuweba. Ang lamig dito, no? Oo. Grabe no. Yung kabila naman pupunta na naman natin yung music room naman, ipapakita namin sa inyo. Wow, may music. Music room. Pero nagpa-piano si Unoda dito. Hindi naman. May ano sir, mayroon talaga siyang lumiit kasi na sa tunog na sa bato lang talaga. Ah, Para siyang Talented din pala si Loda. siguro sir pagka yung libangan niya no. nabubuang na siya yung nagpapatugtog siya ng Boring. boring. Ang galing mo parang siyang ngipin. O ribs. Ang galing ng nature, no? Pero Nakaka-appreciate din pala pero ng hiking napaka-tahimik siya, nature, no? ihulman niya ng nature, ano? Tubig lang. Tubig ganyan sir. Ito yung mga stalactites niya na. Ngayon ko lang na-appreciate yung hiking pala. Maganda din. Hindi kasi ako hina ng tuhod ko. Ibig sabihin niya, Sulit talaga na ba to? Ay, wala man siya. So ayan, dito na po tayo sa ilalim ng kuweba. So, sa history daw po, ito daw po yung nagiging kwarto ni Unoda. Dito siya natutulog. Talagang hindi siya mabasa dito. Malawak din. Tapos malamig. Sasabi talaga, magpapatunay that Onoda stayed here. But everything so far are just tales, I must say. Gusto ko makita lang hard. Stalactites and stalagmites. Stalactites po yung mga nabubuo mga fault. Ano po yan? Mga galing sa taas. Tapos sa baba. Safe naman siya dito. Kaya dito siya nagtagal ng almost 30 years. Kanina tayo dahil baka mautog. Grabe no. So 5 kuweba yung palipat-lipatan ni Onoda. Ito pa lang yung una. Uy! Yan na. Hard safe. Sila lang nandun. Ang tawag Ba't may pangalan ako dito? Ba't may pangalan mo dito guys? Pangalan ko. Mga dati daw na ganyan. Yan o, dito po. Mga dati na ganyan. Sige, video mo lang ako. 1, 2, 3. May mga sulat sila dito. May mga sulat. So, ang sumulat daw niyan is after war na daw. Meron din daw na pupunta dito ng mga civilian niya. So, may mga ano sila nilagay sila. Ng mga may ano pa pala dyan sa ilalim. So yan na. Unang cave pa lang to. Picture tayo. Yung team. Hinihingal, pinagpapawisan. Pwede pa picture kami? Ayan, let's go to na second cave. Ayan na. Sa kami dito. Sa kabila na naman po tayo. Pababa. Pangalawang cave. So ilan po yung cave na pupuntahan natin ngayon, ma'am? Ilan po yung... Isa na lang pong cave. Ay, isa na lang po. Pero yung cave talaga dito is... Bali po ang cave kung pinupuntahan po dito ay 3. 3. Hindi 5 yung cave na... Pero yung tinirahan ni Unoda, 3 lang po. Yung cave na inanhan po niya ay bali 3. Kaso nga po, doon lang po tayo sa isa pang cave. 3. Akala ko 5. 3 lang pala. Opo. 3 cave pala yung... Yung iba pa pong cave, hindi pa po na... Kung saan hindi pa po siya na i-develop. Po. Ayan. So, let's go to the other cave. So, yan, napuntahan na namin. Tapos na kami dito sa unang cave. Dito naman kami sa kabila. So, grabe.
Grabe siguro yung pinagdaanan ni Onoda dito. At saka ng kanyang kasamahan. So ano pala sila dito? Yung dineploy sila 4. Kaya nang surrender yung iba, si Onoda na lang yung natira. Ayan. Grabe yung mga bato. So, this is ano natin part sa ating happy memories kasi makikwento natin sa ating mga anak-anakan apo soon na nakapunta tayo dito para mainggan nyo din sila na puntahan yung mga lugar na pinupuntahan natin. At siyempre sa inyong mga kababayan, mga ka-people na makikita nyo ang mga pinupuntahan namin para parang andito kayo kasama namin sa aming mga paglalakbay ito sa aming bakasyon sa Lubang Island. Tara, punta na tayo sa kabilang kuweba. So kanina dyan kami galing. So ngayon naman dito kami pa right side. Doon yung papuntang Cave 1. Dito naman yung Cave 2. Akyat na naman. Cave 2 kami. Kabila. Medyo malayo rin daw. Akyat dito. Buti may nilagay silang ganito. Solo. Lagi po kayo napunta dito po. Pag po wala silang makuha na mga ang lahat ng tour guide ay Not available. Kayo po yung yung mga butas. Lipat po kami ng kabilang cave, pangalawa. Cave. So hindi po rin nawawala yung posibilidad ma'am no, na may mga itinagong ginto rin dito. ay meron pong ibang sabi po nila marami silang nakita mga kaya po ng bayoneta. Yan, Opo, mga antik. mga antik. Mm. Mga sombrero. Ginamit nila dati. Ginamit. Ganun. Mga antik na gamit ng mga Hapon. Tasa. Yung tinatawag na sartin. Ano? Nakikita po dito sa bundok. Bundok na to. So mula nung una ma'am, hindi pa po ito na naging sakahan. Doon sa baba po. Sa baba. Pero dito na hindi po. Kasi walang tayo makita ng mga tanim no. Wala po. Puro ay kabundukan na po ito. Puro mga punong kahoy sa kagubatan. May mga bago. Ito puro ng bago. Saan po? Yan po. Ay, ito. Ito. Yan. Ito pala yung bago. Para Po yan ang bago. sa kape. Yung gulay na Nagugulay po siya. sinasama sa mga sinigang. Ah, Yan sir. yan pala yung puno ng bago. Puro po yan ang bago. Para sa kape. Ano yan? Bago. Bago? Yeah. Sinasama sa mga sinigang. Oh. Nalakukan siya ng kasoy, bunga, at yung daon. Mabili po yan dito sa amin pag panahon ng tagbago. Kasi masarap nga po doon sa mga Sinigang, sabawan. So dito din po yung cave number 2. So
Kasi yung cave number 2, Saan po? dyan din. Ay, dito. Pero, Kaso kung saan yung parang umano na yung bato dyan. pero yung puntahan natin po, Cave 4 po yun. Cave 4. So, ilan ba talaga yung cave dito, ma'am? Ang cave po dito ay bali po 4. Ay, 4. Kaso marami pa po dito cave. Kaso lang, kung saan hindi pa na-develop. Oo, hindi pa na-develop. Mga ilan exactly? Yung kuweba dito. Yung mga pinupuntahan po lang ng mga bisita natin, 4 lang. 4, pero yung ano ta... Mas malaga ko puro yung pwedeng yun. Paabot kaya ng 5? 5 cave lahat. Opo, ay dahil nga po 4 na itong pwedeng sabi po, meron pa po. So marami palang cave talaga dito. So hindi pa na-discover yung iba. So yung pupuntahan namin ngayon is cave number 4. Yung number 2 nandun lang, kaso ay bumiyak daw na bato, delikado. Nandito kami sa cave number 4. Ito na ba yun? Parang yan na yata yun, oh. Ano yan? Anay. Anay? Ayun. Talagang ang kuweba, no? Bato. Bato talaga siya. Ay, hindi siya pwede mapasukan. Ano maaari sir, may posibilidad na Nagkulap siya sa Rindol. May mga maaari rin. Hindi rin po natin na. Bumagsak po. Nasa ilalim. So hindi na po siya pwede mapasukan, sir. Meron diyang ano sir, may sawa dyan sa loob. Sawa po ano? Oo, sawa. Sure? Guys, suot mo nga itong suot ito. Itong suot mo kung malalaban. May sawa daw. Di na po tayo sa cave. Ay, hindi pa pala yung... hindi yan. Kuweba diyan, sir. Hindi yan. Kuweba. Hindi. Tara. Hindi pa pala dyan. Dito pa pala. Dito pa pala yung second cave. Nakita ko lang yung butas na delikado pag hindi dumadaan sa ano. Posibilidad na. Ito sir, man-made or ano? O Sign? ng kalikasan na. Yung butas ng batong yan. May butas, no? Matagal ko na yung ano yung nakikita. Let's see. Sign po yan. Man-made yan. Man-made yan. Feeling ko hindi. Gawa, ano po yan? Natural. Natural yan. Feeling ko na nabuo yung bato. Man-made yan. Nag-ano, di ba? May puno dyan na totoo. Na nasakluban siya. At in the long run, natunaw na ang puno. Tanungin natin ang bato na ito dahil sa ang wala, may kabaong. Bastos. Ano, gate? Oh, ay hindi pala. Ba't mga kulay dilaw? Ay, Diyos ko, kaya pala. Ay, yung... Ano? Parang si visible. Private property siguro.
Tatawid tayo. Tanda kahit may kalawang. Saka nakakasabit ang nakakasugat. Ayun, may cave pa dyan, oh. Uy. Ano yan? May cave doon. May mga sign. Ano kaya ibig sabihin nito? Hindi man lang siya Kaya, si Ralph. In case of emergency, please contact this number. これは私立の財産ですの代わりの質問電話ください 0923-703-8588 その町で住めるどうもありがとう Hoy! Handa na siguro. At yahoo.com mo. Ah, marmol. Marmol nyo yung mga bato dito. Punong gubat. Punong gubat yan ay. Ano makita yung ano? Dahon. Yan o. Iba. Grabe yung mga bato dito, solid. Oh, hala. Grabe yung bato. Hirap nga siyang matuntun dito. Paano kaya niya nakita yung ano dyan, kuiba? Sabi yung pakyat. Pahirapan. Yung sila. Ayun nga. Grabe. Yan siguro yun. Ay, hindi pa. Grabe. Tirik-tirik. Buti may mga hawakan. Baka may hayop na naka... Wala. May butas oh. So ito na yun. Malaki loob niya. Sa loob. Ito na yung Yung ano lang... entrance na. Pagpasok ko na maliit. May sa loob. Malaki. So ito yung second cave. Pahinga muna tayo dito. Sandali. Maganda yung spot Yan, niya. kami papasok. Sa taas. Ano ba dyan? Ready to go. Safe na daw. Na-check na yung ilalim. Let's go. Daming mga vloggeries oh. Ngayon, magkikisip tayo. Dito papasok. Yung bukana ay medyo masikip lamang. Pero pagdating daw sa loob, ay malaki na din. Paunahin lang muna natin sila. Marami. Mamaya-maya tayo. Yan, pasok tayo sa loob para makita natin ang kagandahan dito sa kuweba.
Oh, narrow, very narrow yung ano niya. Daanan. Napakatulis ng ano niyo. Delikado. Oh, taas oh. Malawak siya. Music room dito noon dito, no? Ang music room. May tubig dito pag sabi na. May mga butas oh. Dito yung dumadaan yung tubig. Dito rin yung music room. Palikit. Panikit. Nagpanik sila. May baging. Pwede ka umakyat dyan. Ito, may ano din bato yung nagatunog. Doon? May baging pataas oh. So it's a way for us to promote this. We're happy na kami dito sa hidden destination. Kaya yung ferry walk dito. Sino gusto mo ferry walk? May ano dyan? May ano dyan? Tol? Gitara? Hindi. Bato lang siya na may tunog. Bato yung natunog ngayon? Now, where's the stone? Wow. Bato. Wow, bato. Bato yun? Pwede mag-request. Pag pinatunog, wala mo na tayong ingay. Para ano? Wait lang. Okay. Okay na. Ito na. Lagyan ng kung sa ulo. Hadat. Pababa lang kami mga kapatid sa pananampalataya. Hindi papasok pa sila. Hindi pa. Bababa muna tayo kasi di tayo kasha. The second clip. Kasi meron dito isang uri ng bato na nakakalikha ng mga parang musiko na pwede siyang hawakan. Oh. Siya po ay ano ng stalactite mo to. Hindi, parang ano lang siya. Halo siya. Ang galing. Gusto ko matry. Yan ang galing siya. Halo siya sa loob. Dahan-dahan lang parang masira. Thank you po. Ito na to. Ayan. Ito po yung tumutunog na bato. Matry natin. Wow, ang galing. Dito wala. Halo siya. Halo ito. Ano yung loob niya? Loob niya. Hindi siya Ang galing no.
So, yan sa seringan na namin kay. Ang galing. Wow. Ang galing. Tumutunog talaga siya. So, thanks for the experience. Next player. Ikaw naman dyan. So, salamat, no. Grabe talaga yung kalikasan. Nakakamangha. So, yung kuya ba, oh. GR, huwag ka muna bubaba. Wow. Ito yung second cave. Picture ko. Ayan, thank you sir sa pag-guide. Pangalan niyo po? Albert Telebrigo. Albert Lebrega. Albert Telebrigo. Albert Lebrega. Ayan, thank you so much yung tour guide namin dito sa Lubang Island, Municipality of Lubang. So, na-experience namin ang pagpunta dito sa Muna Cueva. Hindi pahirapan po yung ano dito. So, talagang dahan-dahan lang para hindi tayo kasaki sa gilid. Yan, dito na sa labas. Aray! Ayan. Parang makapo yung mga kasamahan natin. Uy! Oh, yun. May lamesa dun. Si Master. Sabi yung ano dito. Diba? Wow. So ayun po, na-experience po namin puntahan ang kuibang pinag-stayhan ni Onoda. So liblib nga, sobrang liblib dito. So hirap na makita siya dito. Or bihira na may na malaman na may nakatago dito noong unang panahon. Ayan. Thank you. Una-una kay God na na-experience natin to. Nakita niya natin yung kagandahan ng kanyang likha. At sa mga taong mababait na nakakasama natin, mga mabuting puso sa team. Maraming salamat sa inyo. Kay Sir Paul, thank you. Kay GR sa kup-kup sa amin dito or pag-alaga sa amin. Maraming salamat sa pamilya din ni GR. Kay kay Doc Dalia, kay Mama Lucy, at sa lahat-lahat ng mga nag-alaga sa amin. Kay Tita Mili, thank you. At sa mga nakilala namin dito sa isla, maraming salamat sa inyo. Siyempre sa pamilya ni Sir Paul, thank you so much. At ayun, sa mga charity viewers na lagi nanonood sa atin, maraming salamat sa inyo. And I hope nag-enjoy din kayo sa aming pag-explore dito sa Lubang Island. God bless po sa lahat ng mga charity viewers, sa lahat ng sponsors. Maraming salamat sa inyo, kay Tita Redemption, Mama Eileen, sa lahat ninyo po. Hindi ko na po kayo maisa. God bless po sa lahat. We love you all. Bye-bye.